Tuloy ang pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga kalsada at flood control projects. Ngayong araw, sa Baliwag at Kalumpit, Bulacan naman siya nag-ikot. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pag-inspeksyon nga ni Secretary Dizon, partikular sa sira-sirang kalsada sa Baliwag, Bulacan? Yes, Cheryl, kahit malakas ang buhos ng ulan na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon dito sa malaking bahagi ng Bulacan, tinuloy pa rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-iinspeksyon sa mga reported na mga, kung hindi sira-sirang kalsada, lubog pa nga rin sa baha ng mga proyekto ng DPWH. No? Inuna niya pinuntahan itong binabanggit mo nga ng mga sira-sirang kalsada dyan sa may bahagi ng Maharlika Highway sa Baliwag City sa Bulacan. Aabot sa 1 kilometer yung haba ng naturang kalsada na halos talagang sira-sira at bako-bako talagang inaabot na nga ng baha dahil ito daw yung pinakamababang part ng naturang highway. Ang problema na diskubre ni Dizon last year, technically, latter part ng last year na yung pondong inilaan para sa proyekto sana daw sa naturang sirang bahagi ng kalsada naka-allocate sa other part ng Maharlika Highway. Kumbaga wrong coordinates, kaya yung maayos doon na kalsada, yun ang kailangan tibagin, habang yung mga sira-sirang kalsada, yun ang walang pondo. Kaya pinahinto niya, pinatigil niya at ngayon ginawa nagkaroon ng modification para nga yung budget para doon sa ayos naman na bahagi ng highway ilipat dito sa sira-sirang bahagi ng kalsada. Kaya inabot din daw ng halos 1 year bago ito nasimulang gawin ng bagong pamunuan naman ng DPWH. It's just started last week at tatagal do ito ng 11 months for the amount ng halos 100 million pesos. 2 taon na kasi ito talagang kalbaryo sa mga residente at motorista na dumadaan dyan sa bahagi ng Maharlika Highway na sakop ng lungsod ng Baliwag. Cheryl. Ano mo sa susunod? Nagtungo rin si Secretary Dizon sa Kalumpit, Bulacan na lubog pa rin nga sa baha. Ano naman yung mga naging obserbasyon niya sa ongoing na flood control projects doon? Sobrang dismayado si Secretary Dizon nang magpunta dito nga sa bayan naman ng Kalumpit. Actually, hindi namin expect na sasakay talaga siya ng bangka. Talagang tinungo yung pinaka-proyekto kung saan nandoon sa 3 barangay yan, Barangay Calizon, Frances at Bulusan, dito nga sa bayan ng Kalumpit. Yan kasi yung nakakuha na ng clearance mula sa ombudsman na pwede na talagang maipagpatuloy na yung mga nabinbin na proyekto mula nang magkaroon ng investigasyon ang ang pamahalaan patungkol sa mga flood control project scandal, no? So kanina medyo dismayado siya kasi talagang grabe daw yung hirap na dinaranas ng mga residente ng Kalumpit, lalo't walang choice, kailangan sumakay ng bangka dahil lubog talaga yung maraming mga bahay sa mataas na baha at umaapaw din itong Pampanga River. Ang nakita niya mga observation dito, yung pinakadike halos mababa, kaya talaga nalulubog at umaapaw nga dito yung Pampanga River. Mga ginawa ng mga nakaraang namumuno daw sa DPWH dito sa Bulacan na palpak technically, no? So kanina, ang sabi niya, ang kakastart lang kasi nitong Mayo ng 3 proyekto nga dyan sa mga naturang barangay na nabanggit natin at tatagal din daw yan until March next year. So isa sa mga naobserbahan nila, tatamaan kasi sa proyekto ang nasa 70 pamilya na nakatira sa mismong bahagi na halos ng ilog. Kasi tatayuan nga ito ng mas mataas na revetment or dike para nga hindi basta-basta aapaw ang Pampanga River. So yung 70 pamilyang maapektuhan, nakiusap daw siya sa Department of Transportation kay Secretary Banoy na gamitin, no, yung DOTR, mga housing, kasi para naman sa tatamaan naman ng mga sariles, no. So yung 70 families ang inalot para sa DPWH is around 100 units na pwedeng pagtirhan, ma-relocatean ng mga apektadong pamilya. At yung meron kasi ginagawang housing dito na mata-turnover pa by February. So ang tanong siguro dito, ano mangyayari ngayon kung sinisimulan na yung proyekto, kailangan na sila i-relocate? Bibigyan daw ng around hanggang 20,000 pesos na pang-rental subsidy ang mga maapektuhang pamilya. At nagpasa na rin ng ordinansa ang sangguniang pangbayan ng Kalumpit patungkol nga dito sa mga residenteng maapektuhan ng relocation at para nga sa proyekto ng DPWH. Cheryl. Ano naman ang aksyon ng ahensya doon sa mga nabinbing flood control project sa Bulacan dahil nga sa kinakaharap na kaso? Kasi dahil nga ito, di ba Mon, doon sa mga report na ginawa mo
like dun sa Malolos, imbis na makatulong dahil natingga, lalo pang nakaapekto sa bahang nararanasan nila doon. Tama ka dyan, Cheryl. Dinulog natin mismo kay DPWH Secretary Dizon patungkol nga yung mga proyektong na-suspend since last year dahil nga sa nagpapatuloy na investigation. Ang sagot lamang ni Dizon dito, taliraw ang kanilang kamay dahil nga may ongoing na investigation dito sa mga naturang proyekto. Ito nga yung mga involved, no, yung mga contractor ng Diskaya, Wawaw at saka Sims. At hindi daw ito basta-basta magagalaw kung walang clearance ng ombudsman at mga korte. So far, sa ngayon daw, humihingi na sila ng clearance. Kasi it's been a year no? Humingi sila ng clearance na baka pwede naman daw yung mga na-file na ng kaso, mapayagan na ma-let go sa investigation para makapagpagawa na at may pagpatuloy daw yung mga na-suspend na flood control projects at talagang binilinan niya, sabi ni Dizon kanina, ang lahat ng mga kasalukuyang tumatayong district engineers and even the regional directors ng mga affected provinces and region dito nga sa Region 3 and 4 at pati na rin sa NCR, dapat daw pag ginawa, mas maayos at di na yung patsi-patsi. Yun yung kanya mga terminologies kanina ng atin siyang makapanayam. Cheryl. Mon, nabanggit mo rin ba kay Secretary Dizon? Kasi maganda yung isa ring ginawa mong storya kahapon, yung sa isang isla, yung mayroong mga, tama ba ako, mga talaba? Yung, tawag doon, yung may net din na ginawa. Yun ba ay nabigyang pansin ng national government? Kasi it seems like a good idea. Exactly, Cheryl. Ikwento natin sa kanya kanina, sa kasagsagan pa nga ng ulan, i-review daw nila itong ginawa nga at sinimulan ng Malolos City dito sa Bulacan na Building with Nature. It's itong large-scale na nature-based flood control project. Kasi nga, maaalala, sabi din ng lokal na pamahalaan ng Malolos, dapat daw 3 barangay yung pilot dito nga sa naturang nature-based na flood control project. Yan ay sa Barangay Pamarawan, Panasahan at saka dito nga sa Atlag. Pero yung Atlag at Panasahan, hindi ito natuloy dahil meron daw na counterpart naman ang DPWH na flood control project that turned out na wala, hindi nakagawa at talagang hindi rin talaga nakatulong technically sa mga residente ng mga naturang barangay. So ang sabi ni Secretary Dizon, yes, they will review this. Actually, initially daw may mga napapunta na rin sila ng mga tauhan daw ng DPWH sa area to inspect and to observe paano ito ginawa at para nga at least baka pwede daw gawin yung hybrid, no, na tinatawag na merong mga konkreto at meron din na ginagamitan nga ng mga nature-based materials just like yung talaba, yung shell ng talaba na inilagay sa mga coconut o yung mga sako na gawa mula sa balat ng niyog. Cheryl, mamaya at mga kawayan. Oo, mamaya ipalalabas natin yung kompletong report mo na yan on that Building with Nature na flood control project. Ang tabayanan po ng ating mga kapatid. Maraming salamat, Mon Gualvez.